tayo po ay tumayo. Good morning po sa bawat isa. Sige po, batiin po natin ating mga katabi na charity morning po. Bagamat tayo ngayon ay nakakaranas ng hindi magandang panahon, pero itong bagyo na ito wala dapat tayong mag-alala sapagkat meron tayong Diyos na talagang siyang pipigil ng malakas na bagyo na ito. Kaya Lord, sa umagang ito, pasalamatan po natin ating Panginoon sa buong linggo na tayo po iningatan niya, hindi po tayo pinabayaan, Lord God. So Lord, salamat po sa umagang ito, kayo po ay nakakatipon-tipon ito sa umagang ito upang ikaw ay sambahin sa iyong pangalan, Lord God. Lord, salamat po sa mga anak mo na dinako mo at nila mo dito ng ligtas, Lord God. At salamat po sa mga buhay nila pagkat sila po ay talagang narito upang ikaw ay purihin at sambahin sa iyong pangalan, Lord God. Lord, salamat po sa mga aming gagawin sa umagang to. Alam ko, Panginoon, kami yung sasamahan. Ikaw, Panginoon, aming nasa kalagitnaan, Lord God. Hindi mo kami iwan, Lord God, sa mga sasamahan mo po kami hanggang sa aming matapos ang aming gawain ito, Lord God. Lord, sa mga tatayo, Panginoon, sa harapang ito, Panginoon, ikaw patuloy na kumilos sa buhay nila, Panginoon. At patuloy po magbibigay, Panginoon, ng mensahe, Panginoon, sa oras na ito. Ikaw po patuloy bigay ng karunungan, kaalaman sa buhay ng aming tatayo dito sa harap, Lord God. Ganyan din po, Panginoon, sa mga gamitin mo, Panginoon, mula sa breaking of bread, Panginoon, like type and offering, closing prayer, Lord God, patuloy mo po silang gabayan, Lord God. Salamat din po, Panginoon, sa mga kapatid po namin na talaga po na patuloy na nananalangin, Panginoon, sa panahon na alam po, ang bawat mananampalataya, Panginoon, iyong pakikinggan sapagkat makapangyarihan, Panginoon, ang aming dinidig mo ang aming panalangin, Lord God. Salamat po sa umagang ito, sa iyo po, Panginoon, namin talaga binibigay ito sapagkat ikaw ang aming dadakilain at pupurihin sa umagang ito. Maging, Panginoon, sa mga kabataan ito, sa worship team na patuloy mo ginagamit, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa karunungan na palaging pinagkakalo mo sa kanila, Lord God. Ikaw po patuloy mag-ingat sa buhay nila, ng pag-aaral, Lord God, subaybayan mo sila hanggang po sila matapos, Panginoon. At ang kanilang mga pangarap, Panginoon, ay magkaroon ng katukaran. Salamat po sa umagang ito, maging, Panginoon, sa mga kapatid po namin na wala pa rin po dito, Lord God. Dalhin po, Panginoon, sila ligtas dito at makatiwat. Sama-sama po kami magpupurit, magpapasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po. Amen. Wait lang po. Amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Sasabik na po ba kayong awitan ng Panginoon? Amen. Dahil tayo pong lahat ay nilikha upang purihin siya at sambahin at alam natin na tayo ay nasa ilalim ng kanyang mga pakpak ngayon, sa lilim ng kanyang mga pakpak. Hallelujah. Basahin lang po natin yung verse doon. Sabi po, we must keep our eyes on Jesus who leads us and make us faith complete. He endured the shame of being nailed to a cross because he knew later on he would be glad he did. Now he is seated at the right side of God's throne. So ano man daw po yung nangyayari, i-fix natin yung ating eyes kay Jesus. Siya ang author and finisher ng ating pong faith. Amen. Hallelujah. Sige nga po, bago tayo magsimula, palakpakan nga po na natin ang ating hari at ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord Jesus, ikaw po ay aming pinoproklama, sinasamba, dinadakila, niluluhati sa kalagitnaan na ito. Ikaw po ang dahilan kung bakit kami ay naririto. Kaya tanggapin mo ang pagsamba, o amang Diyos na makapangyarihan, o banal na Espiritu Santo. Ikaw ang comforter, ikaw ang aming guro, at ikaw ay kasama namin. Ikaw ang gumagabay at bumupatnubay sa amin. Hallelujah. Sige po. Amen. Wala pong hinahanap ang ating kaluluwa, kundi ang presensya ng Panginoon. Hallelujah. Sige po, awitin natin.
magsasatisfy sa soul natin. Hindi na natin ito makukuha sa mundo. Hindi na ito mabibigay ng kaligayahan pangsamantala. Mapapagod tayo, pero po, yung living water, yun ang magsasatisfy po sa atin. Hallelujah! Thank you for your love, Holy Spirit, Abba Father, Lord Jesus.
It's all about you. It's to glorify you. It's to honor you, oh God. Hallelujah. It's all about you. Hallelujah. King of endless world, no one could express how much you deserve. The one we can put all the heaven shores, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, to the way things are been. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, where it's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, but it's all about you. It's all about you, Jesus. Jesus. Hallelujah. Ama, tanggapin mo po ang aming pagsamba. Binago mo ang buhay namin. Nilagyan mo ng kulay. Nilagyan mo ng kabutihan. Nilagyan mo ng awit, Ama. Nilagyan mo ng kapanatagan. Nilagyan mo ng pag-asa. Hallelujah. Pinaganda mo ang aming buhay. Nilagyan mo ng sigla. Hallelujah. Hallelujah, Amang Diyos. Napakabuti ka po. Ang iyong pagmamahal na bumabalot sa bawat isa, na kumakalinga sa amin, Ama. Tanggapin mo po ang parangal na iyong bayan ng iyo, Panginoong mga anak sa lugar na ito. Ang pag-ibig mo na hindi napapagod, hindi nagmamalay, kinikilala namin, ikaw lamang, O Yahweh, aming Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ang aming pupurihin at sasambahin, itataas at dadakilain. Ang tibok hininga ng bawat puso ng bawat isang anak mo ay sumasamba sa iyo. Iyo lamang, Panginoon, kami, Ama. Holy Spirit, Lord Jesus, Prince of Peace, the great High Priest, we honor you. Our King and our Lord, you died for us. Hallelujah! 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 Pinakipaglaban mo kami para sa katuwiran. Pinakipaglaban mo kami. Iniwanan mo ang langit para sa amin. Hallelujah! Iniwanan mo ang trono mo para kami, Panginoon, ay makaupo diyan sa kaligayahan, kapayapaan at kaligtasan. Hallelujah! O King of Kings! O King of Kings and Lord of Lords! Receive all the honor and glory. Hallelujah! Hallelujah! Holy Spirit. Jesus, patuloy po tayo sa Panginoon.
I will worship you until the very end. Sabihin po natin. I love you. I need you. Though my world may fall, I never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. Jesus, lover of my soul. Jesus, Mawit kayo sa Panginoon. I'll never let you go. You've taken me from the miry clay. You set my feet upon the Seize the rock. and now I Minsan pa po, Lord Jesus. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay. You set my feet upon the rock, and now I Minsan pa po, Jesus. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay. You set my feet upon the rock, and now I know I love you. I need you. Though my world may fall, I never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. Hallelujah. Yes, Lord. Tuloy ka naming sasambahin sa lugar na ito, Ama. Hallelujah. Hindi namin naman mailalarawan ang iyong kadakilaan, Panginoon. Ito'y para sa iyo, Panginoon. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we sleep your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we praise your holy name. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Hallelujah. The highest praise. Hallelujah. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we praise your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like
you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like Salamat po. Nakilala ka namin. Hallelujah. Mawit po tayo sa Panginoon, ang anak ng Diyos. Amen. Lord, we lift our hands in Ang worship iyong kalinihan, as we lift your walang makakaagaw ng kalwalhati. Sa iyo lamang ang kalinihan. Wala nang iba. Lord, we lift our hands in worship Abba as we Father, praise be your holy glorified. name. Abba For you Father, are great, glorified. you do miracles so great. There is no one else like you. Oh, magnificent God, There you is are no awesome. one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you, for you are there is no one else like you. There is no one else like you. In awe of you, O God. Stand in awe of you. You paid the debt, O God. Ikaw ang nagbayad para sa amin. And you deserve all the honor. You deserve our King. You are enthroned with your power and your might. And you are the soon and coming King, O God. Lord Jesus, we say hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. There is no one like you, O Lord. Thank you, Father. Salamat po, Ama, sa umaga na ito. Salamat sa patuloy na pagpisa ng iyong banal na Espiritu sa amin. Buhay, O Diyos. Ikaw na sa amin ay hindi nagpabaya, O God, kailanman, sapagkat ikaw ay sumasa amin, Panginoon. At dalangin din namin ang mga kapatiran, O Diyos, na ngayon ay
nagtitipon upang ang iyong pangalan ay sambahin, ang mga churches, O God. Lord, continue to bless them, O Lord. Yes, Lord, alam po namin na binless nyo na sila, O Diyos. At sa lahat, Panginoon, ng apektado ng bagyo, O Diyos, ng mga kalamidad, Panginoon, na nararanasan ng bansang Pilipinas. Lord, Ikaw ang nagkokontrol ng lahat ng bagay, O Diyos. Kontrolado mo ang lahat ng bagay. Panginoon, salamat sa pag-iingat mo sa mga kapatiran naming nabagyo o nasalanta, Panginoon. Lalo na doon sa Cebu, O God. Lord, salamat sa pananampalataya na at pinapatatag mo sila, O Diyos. Ikaw ang aming saklolo, Panginoon. Sa iyo nagmumula ang tulong, ang lahat ng tulong, O Diyos. Marami pong salamat sa kanilang buhay, O Diyos. At sa oras na ito, Panginoon, kami na ang Gospel Bearer Church Ministry, O God, ay patuloy na mag-aaral ng iyong salita at patuloy na patatatagin mo, Banal na Espiritu, ang aming buhay. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning po and charito morning. Sabihin nga po natin sa ating katabi, you are blessed and highly favored of God. Amen. Glory to God. Ngayon po ay diretso na tayo at tayo na itatalakay sa ating lesson. Ang lesson po natin ngayon ay the baptism of the Holy Spirit. Alam niyo po ba na ang topic na ito ay naging controversial? Yes, di po ba? Sa mga ilang denomination o grupo ng mga mananampalataya. This is the controversy. Ang controversial na bumabalot po dito ay ang paniniwala na nung ibang denomination na ang baptism of the Holy Spirit ay hiwalay at pangalawang karanasan matapos kang maligtas, na ito'y mangyayari sa isang Kristiyano na mayroong ebidensya ng speaking in tongues, yung pagsasalita sa iba't ibang wika. Nang ibig sabihin ay kapag hindi ka nag-speaking in tongues, hindi ka baptized. Meron po ganon. Pero hindi po yun ang ating topic. Talaga bang lahat ay nag-i-speaking in tongues? Hindi po iba't ibang wika nang ibig sabihin hanggat hindi ka nakakapag-speaking of tongues, hindi ka baptized ng Banal na Espiritu, yun po ay ayon sa kanila. At ito po ang controversial, lahat ba ay nag-i-speaking in tongue? At kailangan bang mag-speaking in tongues para mabaptize ka ng Holy Spirit? Yan po yung karaniwang katuruan ng grupo ng mga charismatic o yung mga Pentecostal. Pero sa kanila na po yung katuruan nila. Hindi po tayo laban doon sapagkat ako po ay nag-i-speaking in tongues. Ang iyong lingkod po ay may karanasan sa pagiging kasi speaking in tongues. So, ano ba? Wala po akong doon, hindi po tayo laban sa doon. At how does the Bible explain po ba the baptism of the Holy Spirit? Let's begin po. Ano ang tanong? Ito ang tanong. What is the baptism of the Holy Spirit? Sabi po rito, it is the work of the Holy Spirit by which He places the believers into the body of Christ at the moment of salvation. So sa definition po na ito, in short, ito po ay gawain ng Banal na Espiritu, hindi po ito gawain ni pastor o ng mga bishop o yung mga leader ng simbahan, ililay hands ka para ikaw ay makapag-speaking in tongues. Hindi, yung para mabaptize ng Banal na Espiritu. At hindi rin po simbahan ang nagbabautismo. Ito po ay gawain ng Banal na Espiritu. Pangalawa po, hindi po ito hiwalay
sa iyo o sa ating kaligtasan o kasunod na karanasan pagkatapos na tayo ay maligtas. Ito po ay nagaganap sa sandali na tayo ay at the moment na maligtas tayo, ikaw po ay baptized na ng banal na Espiritu. Ang baptism ng banal na Espiritu ay para po sa mga ligtas lamang. Exclusive po ito. Dito po at sa totoo, exclusive po ang baptism of the Holy Spirit doon sa ligtas na. At kailangang ligtas ka muna, tinanggap mo si Jesus as your Lord and Savior, and then you will be baptized by the Holy Spirit by placing you into the body of Christ. Okay, tingnan po natin yung text na to. Sabi rito, Tagalog pala to. Okay, sige. Ay, English, okay. So Jesus said to them, again, peace to you, as the Father has sent me, I also send you. Verse 22, sabi rito, and when he had said this, he breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. So, may Tagalog ba? Okay, hindi pa. Okay. Sabi rito, in short, bago po umakyat ang Panginoong Yesus sa langit, tinanggap na ng mga alagad ang banal na Espiritu. Sila po ay tinatahanan na ng Holy Spirit at bigyan din po natin ng verse na ito po ay naganap pagkatapos niyang mamatay, muling nabuhay at bago umakyat sa langit. Ibig sabihin, nung time na yon, available na po ang salvation because of the finished work of Christ. Dahil tinapos na ni Kristo ang gawa niya. So, available na ang salvation. Available na po ang born-again experience. Available na po ang salvation and redemption. Kasi na-redeem na. Natapos na ni Christ yung kanyang mission. Natapos na yung kanyang paghahandog. Absolutely free to the finished work of Jesus on the cross. So, sila po ay ligtas na. Kinakausap po niya yung kanyang mga alagad. Sabi niya na receive. So, anong ginawa ni Jesus? Hiningahan. Hiningahan ni Jesus yung kanyang mga alagad. At noon, na-receive niya ang banal na Espiritu. Di ba may tagpo ng mga alagad ay nalulungkot kasi aalis na si Jesus. Sabi ni Jesus, huwag kayong malungkot. May darating. Ito na po, yon. Ito na yon, yung banal na Espiritu. Ibang tagpo naman po yan. Ibang pag-uusap. Natanggap na nila ang banal na Espiritu at the moment na yon, hiningahan sila ni Jesus at na-receive nila ang banal na Espiritu. Pero, may isa pa pong tagpo. Katakataka, natanggap na nila yung Holy Spirit, and yet, Jesus said, they will receive the baptism. May isa pa pala. Iba po yung tagpo na hiningahan siya, receive the Holy Spirit. Meron pa pong isang verse, isang tagpo na, teka muna, sandali lang, meron pang isang, sabi rito, na, ito sa verse na to, ang sabi rito, for John, baptized with water. But in the few days, you will be baptized with the Holy Spirit. Okay. Nagbabautismo si Juan sa tubig, di po ba? Ngunit sabi ni Jesus, ilang araw muna, ilang araw lang, mula ngayon ay babautismohan kayo ng banal na Espiritu. May hinihintay, ano po? May hinihintay pa si Jesus. Ilang araw muna. Iba po yung tagpo na hinipan sila, receive the Holy Spirit. Pero may isang tagpo pa sa kaniyang pag-uusap, ganito, sandali lang, meron pa tayong hinihintay.
kailangan kayo ay mababtismuhan ng banal na Espiritu. So rito, sabi rito sa verse na ito, you will be. Nakikita po natin, you will be baptized. Mangyayari pa lang po, di ba? Hindi pa nangyayari. Kailan po? Noong panahong sinabi niya ito, hindi pa panahon niya, sabi niya. Kasi binabasa lang natin ngayon to, binabasa lang natin. Sa tagpo pong ito, nangyari na. Sa panahon natin, nangyari na. Di po ba? Pero doon sa tagpo nila, mangyayari pa lang. Hiningahan niya ang mga alagad doon sa John, dito, John 20:22, hininga niya, pero dito sa Acts 1:5, sabi ni Jesus, maghintay kayo sandali. Sandali lang, sandali. Mayroong pang magaganap. You will be baptized with the Holy Spirit. Bakit po kaya? Bakit? Because the church has not yet the church has not born yet. Di po ba? Sa panahong ito, o yung sa verse na yan, sinabi ni Jesus, kasi hindi pa pinapanganak ang simbahan, kaya mangyayari pa lang. Kailan lang, sabi rito, ilang araw lamang mula ngayon, sinabi ni Jesus, in a few days, you will be baptized with the Holy Spirit. Bakit po? Because the church will born and they will place into the body. Yun po yung baptism of the Holy Spirit. Ito po ang kwento sa baptism. Ito po ay nakasulat sa aklat ng mga gawa. Ito po, Acts chapter 2. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Ano po yung mayroong event, mayroong pangyayari. Ano ba yung event? Oo, mayroong piyesta, yun. Pagdiriwang, ngayon. Pentecost, ano po yung ito po, ang Pentecost ay isa sa mga pista ng mga Hudyo. Meron po silang 7 pista. Isa po rito ay ang Pentecost. It means 50th. Ano po? Penta. In Hebrew words, Shabuot. Ito po ay pista ng mga Jews kung saan sila ay nagdiriwang ng Pentecost. Kaya dito nagaganap at dito rin po naganap yung pagbaba ng Holy Spirit at dito rin po naganap yung kapanganakan ng iglesia, ng body of Christ. Dito rin naganap ang sinasabi nilang nagsalita ng iba't ibang wika ang mga naroroon na dinatnan ng Holy Spirit. Dito po sa Pentecost. Tingnan po natin When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Sabi po rito, sino ba yung they were all together in one place? Doon po sa upper room, yung 120 people, yung po yung mga alagad ni Kristo, yung mga kasamahan na naniniwala at nananampalataya sa banal na Spirit o sa Panginoong Jesucristo, yun po yung hiningahan kanina ni Kristo. Nag-fellowship sila doon sa upper room. At doon sa verse 2, sabi rito, and suddenly, a sound like the blowing of the violent wind come from heaven and filled the whole house where they're sitting. Okay. Sabi di pagkaginsa-ginsa. Di ba? Merong ganon Suddenly, bigla-bigla, agad-agad. Yun. Agad-agad na mayroon pong dumating. Alam po ba nyo, natatandaan po natin yung pinag-aralan natin, yung symbol ng Banal na Espiritu na tinuro ng ating
Pastor Pete. Alam po natin yon, yung simbolo ng banal na spirito, isa rin po ron ay ang wind, yung brilyante ng hangin. Hindi po, sorry po. Yung pong wind, At yan po, ang hangin po ang sumisimbolo ng banal na spirito. Maaring ang hangin ay banayad, maaring ang hangin ay napakalakas, pero ang hangin po rito ay violent, malakas na malakas, parang ipo-ipo. Dito po ay malakas ang hangin na animoy, ipo-ipo. Sa verse 3, ang sabi rito, they sowed what seemed, ano yung seem? Tila. To be tongues of fire that separated and came to the rest on each of them. Okay. At tila, di lang apoy, tila. Hindi po talagang apoy yun. Kasi pag apoy yun, matutupok yung, magpapoknat po yung ang ulo nila. Okay. They saw, tila, di lang apoy ang nakita nila sa kanyang vision na merong dilang apoy sa ibabaw ng kanyang ulo, ng kanilang ulo. Number 4, all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues at the Spirit enabled them. Okay, ito po, enabled them. Ito yung controversial. Dito na-focus yung iba. At dito na rin po ako na-focus nung unang panahon. Ay, same. Yan, may kabaro ako doon. Yan. At dito ko na in-exercise. Yan. Pero salamat sa Panginoon. Salamat sa pagtuturo ng banal na Espiritu. Sabi nga, sila ay napuspos ng Holy Spirit at nagsimulang magsalita sa iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob ng Espiritu na kanilang salitain. Mga kapatid, lahat po nung naroon sa upper room, 120 believers daw po iyon, at mga disciples, doon sa upper room, ay dinapuan ng Holy Spirit. At dito po naganap ang pagkapanganak ng iglesia. Yun pala yun. The main thing, ang big event dito sa upper room ay yung born, yung ipinanganak ang body of Christ, ang iglesia. Means lang po yung speaking in tongues. Hindi po yun yung main thing. Pero kailangan nating kuhanin yung pangunahing bagay. Ano yun? Pinanganak po ang iglesia doon sa panahon na yon. Natapos na po. Natapos na. Doon pinanganak ang body of Christ. Kaya pala sabi ni Jesus, sandaling panahon na lang, a few days, ilang araw na lang, kasi papanik na siya. Siyempre, di ba yung bride of Christ, di ba? Kailangan ihanda niya yung kanyang bride. Tayo po yun. Ipinanganak ang iglesia. Sa Acts 2, yun po ang team. Ang resulta, ano sabi? Yun daw pong pagsasalita sa ibang wika ay isang paraan lamang. Ito po ay isang paraan lamang upang maisakatuparan ang pangunahing bagay. Ano ba yung pangunahing bagay? The main thing, yung pagsilang ng simbahan. Ano ba ang resulta sa kaganapan sa Pentecost? Tingnan po muna natin, natin sa Acts 2:41. Umano muna tayo dito. Ano ba yung resulta niyan? Naroon na silang power, meron na silang malakas na, handa na ang iglesia, naipanganak na ang iglesia. Ano ba yung resulta sa kaganapan sa Pentecost? Sa Book of Acts 2:41. Then those who gladly received His word were baptized. And that day, about 3,000 souls were added to them. Pagkatapos po noon, ano ang nangyari?
Pagkatapos silang nag-speaking in tongues, nagsalita si Apostol Pedro at nangaral. Sa totoo lang, napagkamalan nga silang lasing. Ano ba naman ito? Ba? Ang mga alagad ay napagkamalang mga lasing. Gayong ang sabi pa ng ibang tao, masyado pa namang maaga, sabi niya, hindi naman sila maglalasing agad. Di po ba? Doon sa mga umiinom, umaga po ba, lasing na kayo? Di ba? Sabi dito, at ipinaliwanag po ni Peter na ito po ay katuparan ng matandang hula ni Propeta Joel kung saan ibubuhos ang kanyang espiritu at magsasalita ng iba't ibang wika, manghuhula at maraming magaganap na kababalaghan. Which is naganap na po ito sa panahon ng iglesia. Ano ang resulta? Nangaral po si Apostol Pablo. Ilan po ang naligtas sa araw na yon? 3,000. Di po ba? Ang dami po. 3,000. Kaya ang body of Christ, buhay kasi, lumalago ang body of Christ. Acts 2:47, sabi rito, and the Lord added to the church daily those who were being saved. Pansinin po natin yung mga naligtas. Saan? Idinadagdag sa iglesia. Hindi po pumapasok sa iglesia para maligtas. Hindi ka papasok sa iglesia para maligtas. Ikaw ay pumapasok sa iglesia, ligtas ka na. At inilalagay sa iglesia yung ligtas na. Matapos kang maligtas, ilalagay ka sa iglesia. Ang tinutukoy na iglesia dito ay ang Iglesia Universal. Dalawa po yun Universal, yung body of Christ, iba po yung local church. Local church, eto, parang tayo. Pag ikaw ay na-born again, pag tinanggap mo si Jesus as your Lord and Savior, baptize ka ng banal na Espiritu, nananahan sa iyo ang banal na Espiritu, automatically, the body of Christ, ilalagay ka ng banal na Espiritu sa the body of Christ. At ngayon, iyahanap ka rin ng banal na Espiritu kung saan ka lalago ang local churches. Okay. Balik po tayo sa Acts 2. Yan. Sabi rito, Acts 2:4. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Tapos po sila ng banal na Espiritu. Nagsalita sa iba't ibang wika. Verse 5, Now, there were staying in Jerusalem God-fearing Jews from every nation under heaven. Pinag-usapan po natin dito yung senaryo sa Book of Acts, chapter 2. Day of Pentecost yan. Piyesta po dyan. Punta tayo sa piyesta. Ngayon, narito ngayon. At noong araw po ng Pentecost, sa piyesta ng mga Hudyo, marami pong Hudyo na dumating. Yung mga sabi nga rito, God-fearing Jews from every nation. Ibig sabihin, pag every nation, lahat, maraming mga bansa ang dumating. Iba't ibang lengguwahe. Iba't ibang lengguwahe. Galing sila sa iba't ibang bansa. Parang UN, United Nations, para pong sa school, di ba? Yung mga bata, lalagyan natin ng ikaw ay si Albania, ikaw ay ganito, ikaw ay United States, yun, United Nation. Parang ganon. Nakipiesta yung mga Jews na galing sa iba't ibang nasyon. Iba't ibang nasyon yan. Number 6, ito ang sabi rito, yung mga Jews na yan, marami. Pagka piyesta, di po ba marami? Marami sila. Iba-ibang lingwahe, iba-ibang nasyon. Dito sa verse 6, when they heard this sound, a crowd came together in bewilderment because each one heard their own language being spoken. Nagulat.
nagulat yung mga nakipiesta. Ang sabi rito, nagulat daw yung sila dahil yung mga tao na ito, yung na-baptize, ay nagsasalita ng mga salita nila. Namangha sila, paano nila nagawa iyon? Nakakapagsalita sila sa mga sarili natin at sarili nating wika. Naiintindihan nila. Galing sila sa iba't ibang bansa. Gulat na gulat sila dahil naintindihan nila. Hindi po ito wika ng anghel. Hindi po ito heavenly language. Ito po ay wika ng tao. Wika po ito ng tao. Kasi naiintindihan nila yung mga nakipiesta. Bakit yung wika ko? Wini-wika niya. Ang sabi dito sa verse 7, utterly amazed, they ask, aren't all these who are speaking Galileans? Sabi niya, di ba mga taga-Galilea ba yan? Sabi rito. Then, sabi dito, then how? How it is that each of us hears them in our native language. Bakit nila alam na mag-Ilocano? Bakit nila alam na mag-Bisaya? Bakit nila mag-alam mag-English, mag-German, mag-Arab? Naririnig ko yung ano nila. So, hindi po yung speaking in tongues na alam ko pala rito. Alam nila, naiintindihan nila. Sabi rito, then now, bakit nga ba? Bakit ang aking native language ay sinasalita niya? Sino-sino po ba yung mga United Nations na yan? Verse 5 po, ano yan? Parthian, Medes, and Elamites, residents of Mesopotamia, Judea, the Cappadocia, Pontus, and Asia. Ba? Naroon ng Asia. Di ba? So, ang Asia talaga, merong naging missionary at kaya tayo nagkaroon ng na-share ang gospel. Narinig nila yung gospel na yon, yung unang pagkapanganak sa iglesia, nakita nila, naranasan nila, at na-experience nila yung piyesta ng Pentecostes. Narinig nila yung 120 people na yan na nagsasalita sa iba't ibang wika. Kasama pala ang Asia. At verse 10, ang sabi rito, verse 10, ano yan? Phrygia and Pamphylia, Egypt, and parts of Libya near Cyrene. Visitors from Rome. Verse 11, both Jews and convert to Judaism. Sabi rito, Cretans and Arabs. Iba't ibang lahi, iba't ibang lengguwahe, pero naiintindihan nila. At sabi rito, yung both Jews and convert to Judaism. May mga Hudyo po at mga Hintil na nahikayat sa pananampalataya ng Hudyo. Yung pong Judaism is religion. Kaya pati yon nakita nila, iba rin ang dialect nila, iba rin ang lengguwahe nila. Pero naintindihan nila, maging ang Cretans at mga Arabs. Ano po ba yung sinasabi nila? Ano ba yung bakit sila nagsalita ng iba't wika? Ano ba talaga yung sinasabi nila? Kasi sa aking experience, kapag ako'y nagsalita ng iba't ibang wika, ng speaking in tongues, hindi po naiintindihan ng mga anak ko. Pagka minsan, ako nananahimik sa bahay, nag-speaking in tongues ako. Tahimik na yung mga anak ko, wag mo nang guluhin si mami, nagpe-pray. Hindi nila naiintindihan. Pero itong sa Acts na to, intinding-intindi nila. Naririnig nila. At ano ba yun? We hear them. Ito po ang napakasarap. We hear them declaring the wonders of God in our own tongues. Ano yung dinideclare nila?
Kaya po sila nagsasalita sa iba't ibang wika. Hindi po ito wikang makalangit, hindi po ito wika ng anghel, ito po ay wika ng tao, binibigkas ng tao dito sa mundo. Kaya po sila nagsalita ng iba't ibang wika upang maunawaan ng mga Hudyo at pati mga converts sa Judaism galing sa iba't ibang bansa ang mensahe tungkol saan? Sa wonders, kahanga-hanga o kamangha-manghang ginawa ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. Yung finished work ni Jesus Christ, ang kanilang dinideclare. Jesus is alive. Jesus is my Lord and Savior. Ang tinapos na gawa ni Kristo, ang biyaya ng Diyos. Kahanga-hanga po ba talaga ang biyaya, ang ginawa ni Kristo? Amen. There is no other word for grace but amazing. Yun po ang naririnig nila. Yung amazing grace, how sweet the sound. Di ba? That save a wretch like me. Ano pa yung kasunod noon? Di po ba? Yung amazing grace na ginawa ng Panginoong Hesukristo. The body of Christ, ipinanganak ang body of Christ. At ang body of Christ ay nagsasalita, nagdi-declare ng tinapos na gawa ng Panginoong Hesukristo. At yan yung biyaya, yan yung grasya, yan yung Panginoong Hesukristo. Iyon po ang i-declare ng body of Christ. Ang ginawa lamang ni Kristo. Hindi po ang ginawa ng tao. Hindi po ang speaking in tongues. Hindi po. Ano ang i-declare ng body of Christ? Ang tinapos na gawa ni Kristo. Ang Panginoong Hesukristo. Napakasarap po. Sila po, ang ganito pong mensahe ng biyaya. Siguro nung tayo ay mapupunta roon, maiintindihan din natin kasi may Tagalog. Tatagalogin din po yan ng banal na Espiritu. Na si Jesus ay namatay, muling nabuhay. Di ba? Tatagalogin po yan ng banal na Espiritu. Bakit? Sabi rito, ang ganitong mensahe ng biyaya ay hindi maiintindihan kung isang lengguwahe lang ang gagamitin. Para maintindihan ng mga tao na galing ng mga taong galing sa iba't ibang bansa, sila po, yung 120 person na yan, sila po ay kinasihan ng banal na Espiritu. Hindi lang pinag-aralan ang mga lengguwaheng ito, pero nabigkas nila sapagkat the Holy Spirit has enabled them to speak in other tongues because this is the day the church will born. That is why the main thing is not the speaking in tongues. The main thing is the birth of Christ. Yun po, Acts chapter 2. The theme of the book of Acts is the church. Baptism of the Holy Spirit is about the church. Yung baptism ng banal na Espiritu, ito po ay tungkol sa body ni Kristo, sa church. What is the baptism of the Holy Spirit? Sabi nga, it is the work of the Holy Spirit by which He places the believers into the body of Christ at the moment of salvation. Yan po ang baptism ng banal na Espiritu, gawain ng Holy Spirit po ito, hindi po gawain ng pastor, hindi po gawain ng seminar. Ito ay totoong gawain ng Holy Spirit. Ang sabi rito, yung kamangha-manghang ginawa ni Kristo, yan po yung narinig ng mga nakipiesta sa Pentecost. Okay, ngayon po, tuloy tayo sa ating pag-aaral. Ang sabi sa
What is the baptism of the Holy Spirit? Meron pong 5 katotohanan. Sabi nga, it is the work of the Holy Spirit by which He places the believers. Sino po ang naglalagay sa believers? Holy Spirit. At the moment of your salvation. Kapag naligtas ka na, tiyak, lalagay ka sa body of Christ. Next, 1 Corinthians 12:13, for we were all baptized by one Spirit, one body, whether Jews or Gentiles, slave or free. And we were all given the one Spirit to drink. Okay. Okay. Ito po, the baptism of the Holy Spirit. Malit ba? Sabi rito, all believers are baptized by one Spirit. Totoo po ba? Okay. Kasi nga, for by one Spirit, we were all baptized. Tayo pong lahat ay baptized into one body, whether Jews or Greek, whether slave or free. All been made to drink into one Spirit. Lahat po ng tumanggap kay Kristo ay baptized na. Number 2, baptism of the Holy Spirit has already happened. Naganap na po yung baptism sa Book of Acts. Naganap na. Hindi po gaganapin pa lang. Kasi yung baptism of the Holy Spirit, yung pagkapanganak ng iglesia. Number 3, the Holy Spirit is the baptizer. Hindi po si pastor, kasi talaga, totoo na, hindi naman po ako naano doon sa altar call. Di po ba? Kung merong ganyan kayo, pumunta kayo rito. Nililens ko kayo. Kung sino gustong ma-receive ang banal na spirito, hindi po ako doon, kasi ng church yun eh. Wala po ako doon. Pero natin na, ang banal na spirito po ay nananahan sa atin. At tayo ay baptized na. Ang church, baptized. Number 4, the Holy Spirit places us into the body of Christ. Di po ba? Ang banal na spirito ay ang naglalagay. Siya po ang naglalagay sa atin, for we were all baptized by one Spirit into one body. One body, ito po ay tungkol sa church, not churches. Sabi ko nga kanina, mayroon pong universal churches at mayroong local churches. Doon po tayo inilagay sa body of Christ ng banal na spirito, at we need to attend sa mga local churches. Di po ba? Minsan nga, namimili pa tayo, aircon doon, di ba? Ganoon. Depende. Pero ang Panginoon din po ang naglalagay sa atin. Kung saan tayo fit. Di ba? Kung saan tayo in. Tayo pong mga save ay inilalagay sa local churches para magkaroon tayo ng avenue to serve the Lord. Dito natin magagamit sa local churches ang mga talento natin, talentong magturo sa kids, talentong kumanta, dito natin ilalagay ang ating mga kaloob. Di po ba? Yan. Dito tayo magpapalakasan. At kung mayroong nanghihina, tusukin mo ng aspili. Hindi. Palakasin po natin. Di ba? Huwag pong bully. Huwag niyong bubulihin, ha? Wala pong mambubuli, ha? Sa mga, Diyan po tayo magsasama-samang magmisyon. Para po nung Friday, nagmisyon kami. Sana po, mayroong sumama. Yan po. Yan po ang mga local churches. Dito tayo magkakasama-samang magmisyon at magdala ng mabuting balita. Dito tayo magka-gospel bearer. Diba? Okay. Then last is the Holy Spirit indwells all believers. Sarap, Piruin mo. Kahit salbahay ka, narin ang Holy Spirit. Diba? Kahit tayo minsan palpak. Tayo, mahina tayo. Talagang mahina naman tayo. Sabi rito sa
1 Corinthians 3:16. Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? Okay. Hindi mo ba alam? Alam ko na po, sister, di ba? Alam mo na pala na ikaw ay templo ng banal na Espiritu, nananahan sa'yo ang banal na Espiritu. Ang bawat Kristiyano ay isang buhay na templo. Hindi po tayo patay. Buhay po tayo. Buhay na templo. Isang banal na tahanan ng banal na Espiritu Santo. Banal na Espiritu. Tinawag tayo upang ipakita ang kabanalan ng Diyos araw-araw, sa bawat araw, araw-araw nating pamumuhay. At sa araw-araw nating pamumuhay na dito sa mundong ito, na punong-puno ng kabulukan, nandiyan po ang banal na Espiritu para tayo tulungan, turuan, gabayan, ingatan, payuhan, aliwin kung ikay nalulumbay, nariyan ang Holy Spirit. Papaalalahanan ka ng banal na Espiritu at hindi ka ikukondem. Sasabihin sa'yo, uy, magsisi ka na. Hindi. Bakit mo naman ginawa yan? Nanay mo yun, hindi Holy Spirit. Di ba? Pag nakakagalitan ka ng Holy Spirit, hindi po iyon. Hindi ka kinukondem ng banal na Espiritu. Di ba yung tinuro sa atin ni Pastora? Iko-comfort ka pa nga eh. Sasabihin sa'yo, anak ka ng Diyos. You are blessed and highly favored. Yun ang sasabihin sa'yo ng Holy Spirit. Niligtas ka ni Kristo. Tinubos ka ng banal na dugo ng Panginoong Yesus. Nagkasala na naman ako. Sabi, lupaypay ka, disappoint ka, huwag kang malungkot. Huwag kang malumbay dahil enough ang ginawa ni Kristo. Yan po ang sasabihin ng Holy Spirit. Hindi po sasabihin ng Holy Spirit, wala ka namang kwenta eh. Di ba? Palpa ka naman eh. Ganyan ka naman, ang iiwan ka. Hindi. Ang Holy Spirit, very gentle. Tuturuan ka, gagabayan ka, sasamahan ka. Bakit? Dahil ang sabi ni Jesus, I will pray the Father and He will give you another helper. Prayer po yan ni Jesus Christ. Ang sino po yung helper na ibibigay sa atin? Yan po yung banal na Espiritu. That He abide with you. Kailan? Forever. Di ba? The Holy Spirit indwells in you. Kailan? Hanggang kailan? Pag ako'y nagkasala, wala na si Holy Spirit. Hindi po. Forever. Iwan ka man ng mahal mo, iwan ka man ng boyfriend mo, ang Holy Spirit hindi ka iiwan. Iwan ka man ng mundong ito, ang Holy Spirit hindi ka iiwan. Iwan ka man ng alaga mong kuting. Di ba? Alaga mong, minsan naalala mo pa, napapaiyak ka pa. Di ba? Iwan ka man ng kapatid mo, ang Holy Spirit forever. Aalalayan ka, gagabayan ka. Di po ba? Napakabuti po ng banal na Espiritu. Okay, balik tayo sa the baptism. Okay. Kaya ba nyo? Kaya ba? Nabasahin. Okay. The baptism of the Holy Spirit, number 1, are baptized by one Holy Spirit. Number 2, number 3, number 4, number 5, yes. And all believers, lahat po ng believers are baptized by the Holy Spirit into one body of Christ. Ito. All believers are baptized by the Holy Spirit into the one body of Christ. Life application, know your part
in the body. Do your part in the body. Sabi rito sa Ephesians 4:16, for him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in loves, as is part that does it work. Sa Tagalog, sa pamamagitan niya, ang Panginoong Jesucristo po yon, ang buong katawan ay pinag-ugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa Kanya. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, tayo po yon, lumalaki ang katawan at pinatatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang katawan pong tinutukoy dito ay ang iglesia. At sino po ang ulo ng iglesia? Si Kristo. Ang mga kasukasuan, ito po ay nangangahulugan, yung ligament, nangangahulugan na yung nag-uugnay-ugnay, yung ugnayan, yung joint, ay sumasagisag sa mga ugnayang espiritual at ministeryo na nagdudugtong sa atin, sa bawat miyembro. Ang bawat bahagi po ng katawan, tayo, bawat mananampalataya, ay may tungkulin sa paglago sa kabuuan. At ang pag-ibig, hindi po pag-ibig mo walang kwenta yung pag-ibig mo. Yung pag-ibig, yung agape love. Yung pag-ibig ni Kristo, ang siyang nagiging pandikit, nagjo-join, nagiging pandikit at nagpapatibay sa ugnayan, sa pagpapalago ng iglesia. Kaya tayo knit together because of the love of Christ. Di po ba? Yan po ang nagsisilbing glue, ang love of God. Ang tunay na paglago ay hindi lamang sa bilang, kundi sa pagkakaisa at pag-ibig kay Kristo. At in Christ, sa pamamagitan ni Kristo, nabubuo, nagiging buo, buhay ang iglesia at lumalago ang iglesia. Hindi sa lakas ng isa, kundi sa sama-samang paglilingkod ng mayroong pag-ibig. Amen po. At ang ating big idea is, in Christ, I am an active part of the body. Yes, purihin po ang Panginoon. Okay, napakaganda po ng mensahe na iba ho ang mensahe ng biyaya, mapagpalaya. Kasi iba ho yung ating nakagisna na turo.